kulang ka na sa oras pero kailangan mo pa rin magluto, don't worry, I got you. So, ang gagawin lang natin ay napakasimpleng paggisa ng ating mga veggies. So, unan, pinirito ko muna ang ating hamon. So, once ito ay mag-turn na sa brown, iset aside lang natin, then pwede na nating isaute ang ating garlic at ang ating onion. So once medyo mag-translucent na, pagsamasamahin lang natin, ilagay natin ang mga seasonings o mga pampalasa na gusto natin. So for this dish, naglagay ako ng oyster sauce at paminta. And then once mahalo na natin siya, mamekos-mekos, pwede na natin ilagay ang ating vegetables. So gumamit ako dito ng frozen carrots at saka whole kernel corn. So, sa dish na to, naisipan kong maglagay din ng soybean paste. So, later makikita nyo na maglalagay ako dito. Then, halu-haluin lang natin. So, para namang mag-thicken yung sauce, ang naglalagay ako dito ng breading mix para additional na rin yung sa lasa ng ating magiging ulam. So, pakuluan lang natin to ng ilang minutes, then ready to serve na. So, napakasarap na niya. So, must try. Thank you! Gawa tayo ng simpleng sisig tofu. So, kailangan lang natin dito ng tofu. So, i-cut natin to according sa gusto nating laki. Then, iprito lang natin hanggang sa maging golden brown. And then, after that, gawa lang tayo ng pinaka-sauce niya. So, sa mayonnaise, naglagay lang din ako dyan ng oyster sauce to taste. So, pwede kayo maglagay ng paminta or any seasonings na gusto nyo para mas maging malasa ang inyong tofu sisig. And then, after that, ilagyan lang natin ng ating sesame seeds para sa garnishing niya. So, pandagdag din ito ng lasa. Ang sarap niya. Must try talaga to. Mabilis ang luto ng tuna pasta with basil. So, ito siya. So, igisa lang natin ang ating white onion. Then, after that, pag naging translucent na, i-add lang natin ang ating tuna in can. Then, maglalagay tayo dyan ng konting chili para may konting kick ang ating pasta. Then, nilagyan ko dyan ng evap. So, nilagyan ko ng iba pang seasonings para isang kuluan na lang siya. Then, nilagay ko na ang ating pasta. Then, paminsan-minsan hinahalo ko to para hindi lang masunog yung pinakailalim niya. Then, after that, pag malapit na nating hanguin, ilagay lang natin ang ating basil. At eto na, ready to eat na. So, ihanda na natin ang ating plato at kainan na. Huwag niyo rin palang kalimutan maglagay dyan ng grated cheese para mas creamy ang ating pasta. Mabilis ang luto ng pasta, yummylicious. Luto naman tayo ng tokwa balls. So, sa isang mixing bowl, ilagay lang natin ating tokwa, harina, yung white onion, egg, at different na seasonings para mas sumarap ang ating dish na gagawin. So, naglagay din ako dito ng sardines para ang aking peg kasi is ma-achieve ko yung parang fish ball. So, i-mash lang din natin ang ating sardines sa ginawa natin na tokwa mixture. Then, naglagay din ako dyan ng iba pang seasonings. Then, ibilog lang natin, i-shape lang natin into balls. Then, iprito natin. Must try, masarap.